Ako si kapatid na Leonora, ang tawag sa akin ay Kanora. Ako ay may 77 taong gulang. Hindi ko inaakala na ako ay aabot sa ganitong taon. Pero gusto kong umabot pa ako ng mas mahabang taon para makita ko pa ang tagumpay ng mga apo ko. May mga bagay na akong nakakalimutan, pero marami rin akong bagay na hindi malilimutan, lalo na ang tungkol sa aking pagka-Iglesia ni Cristo. Ang nanay ko po ay isang diakonesa. Mga awit na po ako noon, 6 na taon na ako noon. 1954 po, dumalaw ang sugo sa Iloilo. Napasama po ako sa sumundo sa airport. Akong pinakabata. Dumalo rin ako sa tayong pagsamba na pinangangasiwaan po niya. Yung aral na itinuro ng sugo sa pagsamba na hindi ko po makalimutan yung mga kapatid. Magpakatatag kayo. Magpakatibay kayo. Kahit anong mangyari sa buhay niyo, huwag kayong lalayo sa iglesia. Kaya hanggang ngayon po nandiyan sa puso ko. Kahit anong mangyari, hindi ako tatalikod. Nung pauwi na kami, punta na kami sa pinaka-opisina ng distrito, linya-linya na po ang pagkamay. Nung mapatapat pa ako sa kanya, hindi ko na po maaninag ang mukha niya. Pero nararamdaman ko po yung kamay na humahawak sa kamay ko. Masayang-masaya po. Naging kalihim din po ako ng lokal. Naging pangulo din po ako ng mga awit hanggang sa makarating ako ng Maynila. Nagkaroon po ako ng kaibigan. Tapos na-mission ko siya, nag-iglesia siya. Inalok niya ako kasi siya pupunta ng Maynila. Sabi ko, kung pwede ba kailangan ko. Parang matustusan ko rin ang pamilya ko rito. Sumulat siya sa akin na hinihanap niya na ako ng trabaho. Nakarating na ako ng Maynila, 1968 po yun. Hinahanap ko agad ang kapilya. Nakasamba agad ako, masayang-masaya ako. Pagkatapos nun, kinausap ko yung Pangulong mga awit, ibig kong ipagpatuloy ang pagtupad. Siyempre yun ang itinanim sa puso natin, itinanim ng sugo. Kahit saan ka man makarating, unahin mo ang pagsamba. Unahin mo ang Diyos bago ang lahat. Pinasok niya ako na knitter ng mga damit. Nakapagpapadala ako ng konting halaga para makatulong sa mga magulang ko. Pagka dumarating na sa amin ang mga pag-uusig, nagiging kaaliwan ko na lang yung pagtupad. Naging kaaliwan ko na lang yung pagsamba. Dahil doon ako humuhugot ng lakas, makakalimutan mo yung lahat na hirap. Nung dalagita pa lang ako, marami rin naniligaw sa akin. Nagpapanata rin po ako. Ako man ay mag-asawa, bigyan ako ng mananampalataya. Hindi niya ako hahadlangan sa pagtupad ng aking tungkulin. Nakilala ko po si Leandro noong 1968, nung dumating ako dito sa Maynila. Nung una ko siya makita, ay natutuwa ako sa kanya. Kasi mabait siya Hindi mananampalataya siya. Pangulo siya ng Kadiwa noon. Kinasal po kami ni Leandro noong March 30, 1970 sa lokal ng Pasay. Sinagot ng ama yung panata ko. Kalob sa akin siya ng ama. Mahirap po magpalaki ng anak dahil mahirap ang buhay. Tinuturuan ko sila na magtiis, magtipid, para makapagtapos sila, laging manalangin, tumanggap ng tungkulin. Nag-iisa lang akong nag-aalaga sa mga anak ko. Mahal kami talaga ng ama kasi may dumarating sa akin ng mga pamangkin ko, mga pinsang ko. Siyang naiiwan sa bahay namin pag ako tutupad. Si Leandro po, nung nasa ibang bansa, ay isa siyang diakono. Tuloy-tuloy po silang nakakatupad.
Mahalaga po sa amin ang pagtupad ng tungkulin dahil ibig namin na makita ng aming mga anak, kami ang mga huwaran sa kanila na pagdating man ng panahon na mawala kami, patuloy sila nakakatupad, makakapanindigan sila. At lagi ko sila kinakausap. Kumusta na ang pag-aaral nyo? Saan kayo galing? Saan kayo pupunta? Sino kasama mo? Para makatitiyak ako kung sino-sino mga kabarkada niya. Nung college na sila, pag nasa labas sila, hindi mo na hawak ang kanilang buhay. Kaya ang pag-asa ko na lang manalangin. Pero sinasabi ko pa rin yung kay Leandro na tulungan ako na ipagpanata ang mga bata na sana walang masamang mangyayari sa kanila. Yung mga kaibigan ko nga po, natutuwa sa akin. Panora, bakit ganon? Nag-iisa ka. Pero yung mga anak mo, bakit mababait? At masigla sila sa tungkulin. Sabi ko, isa lang ang susi doon, panata. Nabigyan ako ng mga anak na mababait at mananampalataya. Nananatili kami tapat sa isa't isa ni Leandro dahil una-una sa pananampalataya. Pangalawa, siyempre sa pagmamahala namin sa aming mga anak. Nung nandun siya, nagkaroon ng gear, nabalitaan ko sa radyo. At saka yung mga kasakasamahan niya rin na nag-uwian na, sinasabi na delikado doon. Kaya hindi sila makapagpadala ng pera, walang sulat. Papanata ako gabi-gabi sa kapilya. Naasa ko na lang sa Diyos na sana walang mangyaring masama sa kanya. At sana muli siya makabalik sa amin. Ni minsan hindi ako tumigil. Hindi nagiging hadlang ang mga bagay na pansarili. Ang iniisip ko, makatupad lang ng tungkulin. Tutupad ako, hindi ako nakakadama kasi pag hindi ko nadama ang pagsamba, parang kulang ang buhay ko. Kapag tumutupad ako, lumalakas ako. Masasabi ko sa sarili ko, magpapatuloy ako kasi dito ako maliligtas. Hanggang ngayon po, ako po ay isang naawit. Si Leandro po ay isang diakono. Siyempre po masaya na aking buong angkan. Lahat po kami may tungkulin. Ayun na ang nagiging bunga ng aming pagsisikap, mabigyan sila ng magandang kinabukasan, pati sa kanila mga pamilya. Sa edad ko pong itong 77 years old, may nararamdaman na rin po ako sa katawan. Kapag nanghihina ako, hinihiling ko sa Diyos na palakasin ako. Ama, tutupad ako. Pagalingin mo ako. Palakasin mo ako. Miging sa boses, minsan nag-iiba na rin ang tinig ko. Ipinapanalangin ko sa Diyos yun na bigyan ako ng tinig na mabiyaya. Para sa pag-awit, maakay namin ang kapulungan sa mabiyaya mga pagsamba. Sa edad kong pong ito, hindi ko akalain na aabot ako sa 111 na anibersaryo ng iglesia. Patuloy pa ako nakakatupad. Katatak sa puso ko, magpapatuloy ako, pati ng aming buong angkan, pati ng aking mga apo. Lahat kami patuloy na maglilingkod sa Kanya.